Hello! Good evening po ulit sa lahat. Muli ako po si Bai Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Limuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Again po, ako po ay mag-update lamang sa araw na ito sa ginawa po natin ng mga dokumento. Ay medyo hassle naman po sa akin kasi sa dami pong dapat gagawin ay ako lang po ang gumagawa dito sa office. At siguro sa dapat na mga sasagutin at aayusin kong dokumento, more or less talaga nasa 23 na sasagutin ko at aayusin ko. So, praise the Lord, glory to God, kasi kahit hindi ko kaya, ang Panginoon po ang nagbibigay ng field po sa lahat ng aking kakailanganin po, at nagbibigay knowledge and understanding sa mga bagay-bagay na dapat ko pong gawin. So, sufficient rin po ang grace ni Lord Jesus sa amin dito sa office ng Limuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Sa ngayon po ay akin po kasi napagtanto sa lahat po ng dokumento na akin pong nagawa, at sa laban po na akin pong hinaharap po sa ngayon para po sa Tribo Limuntado Dumagat na akin pong mga angkanan at akin pong mga katribuhan ay maiangat man ang pamumuhay at hindi na maghihirap, ay nakaligtaan ko na rin po yung aking obligasyon bilang anak ng Diyos. So, akin po kasi na napagtanto, for 5 years, I do my best that I can as a chieftain administrator, that our tribes is sobra pong trust po sa akin. So, I do only my best. Actually po, the obligation of my names as a chieftain administrator is sa pag-aayos po ng mga dokumento ng land, domain, paggawa ng mga projects para po sa aking katribuhan. Hindi ko po obligasyon sana ang mga pakaso po sa mga demolition. Hindi ko po sana obligasyon ang mga bagay po na yan, mga laban po na yan. Hindi ko po sana yan obligasyon. Kaya lang, as a chieftain administrator, as a tribe, hindi ko po kayang tiisin na ma-demolish o apihin ang ibang katribuhan. Kasi po, I experienced that already when I'm in Commonwealth. So, it's very hard sa buhay talaga. Siguro mga 6 months ako naka-recover sa iyak, sa phobia, sa galit. So, talagang 6 months ako naka-recover po doon sa ano. Kung wala po talaga ang Panginoon sa buhay ko, siguro hindi ko lang po din alam kung gagawin ko that time. Pero talagang hindi inalaw ng Diyos na mag-isip o gumawa ng hindi tama na hakbang para sa kanyang pangalan ay hindi naman po mailagay sa maling sistema. Kasi syempre as a child of God, dala mo yung pangalan ng Ama mo, dala mo yung pangalan ng Diyos mo. So, kung ano po yung ginagawa mo, yun po ang kapurihan sa Panginoon. So, every time po step forward po ako sa mga decisions making ko, ay binibigay ko po ang tiwala at hakbang na gagawin ko sa Panginoon. Kung ano po yung kanyang plano at kanya pong nais na aking gawin, yun po ang aking ginagawa. So, sometimes na parang gusto kong minamadali, pero many talaga na trouble na dumadaan kasi hindi pa right time. So, pagka right time talaga, ay experience talaga, pag there is a right time talaga, mabilis lang po binibigay ng Panginoon yung sagot po sa dapat mong gawin. At saka discernment ng puso mo talaga binibigay ng Diyos. So,
For almost 5 years na rin po ako nag-aasikaso as a chieftain administrator, and 5 years na rin po ako na hindi ko po na ibibigay ang aking obligasyon sa aking Panginoon bilang anak niya po. Kanyang pinili. So, ito po na obliga ko naman, pero sa aking Panginoon ay sobrang hindi po buo sa akin 100% na nabigay ko po sa Kanya. So, naisip ko kasi, paano pag dumating ang Panginoon? Paano ako humarap sa aking Diyos? Makaya ko bang humarap sa Kanya na sa isang araw, ang naibibigay ko lamang ay kalahating oras. Sa isang araw, 24 hours, kalahati lang. So, yung 23 and half ay dito po sa dokumento. So, hard talaga mag-isip kung tutuusin. So, ginagawa ko na lang na after sa akin dokumentong pag-aayos, ay bago ako matulog, ay binibigay ko talaga ang time kay Lord Jesus. Kasi, yan na lang po ang kaya kong maibigay sa Kanya, ay tatanggalin ko pa. So, thankful din ako sa Panginoon na siya po ang nagpo-provide at nagsusupply po ng mga needs namin. So, meron po kasi akong katribuhan dito po sa Pasig. Mga estudyante po sila na hindi po nila tinanggap ng school. Ngayon, ang school na ito ay binigyan po ng discrimination itong aking mga estudyante. So, naayos ko pa kasi ang mga dokumento. So, hindi pa ganun kadali para makafocus ako dito sa mga students. Actually, kasi ang DBM budget sana ay para po yan sa katribuhan talaga. Sa mga estudyante, sa mga senior citizen na napabayaan na ng gobyerno, hindi na po sila nabibigyan ng pansin kasi mga tribo po sila. Mga senior citizen, mga students, mga walang mga trabaho, yan po is mostly po talaga mga katribuhan. So, ginagawa ko naman ang best ko sana na maibigay ang projects at mailaban pong karapatan at lahat naman sila ay magkaroon at hindi naman po maghihirap. So, sadya talagang matigas lang po ang puso ni Dr. Carlos P. Buasin ng Regional Director ng NCIP, Calabarzon, lalong-lalo na nitong si Idelito G. Sumangil na to ng Rizal, ng Sampaloc, Tanay, Rizal. Talagang matitigas na talagang puso nila sa sa kanilang mga ginagawa na hindi tama. Nasanay na talaga sila na sila ang sinusunod ng batas at hindi kaya nilang sundin ang batas. So, nasanay silang gumamit ng katribuhan at gamitin ang batas para sa kanilang kapakanan. Talagang matigas ng kanilang puso. So, para sa akin, pinagkaloob ko na rin kay Lord Jesus kung anong nararapat. Basta po kami, patuloy lang po kami sa lapit namin gawin. At sagutin ko din po ang mga allegation na yan. So, kung ano po yung tamang gawin, yun lang po ang amin. So, kung ano pong ipagkaloob ng Panginoon, yun po ang amin. So, salamat naman sa Panginoon dahil kahit hindi ako architect, hindi ako engineer, nakakaya ko pong gawin ang kanilang gawain. Kasi ang architect ko, sobrang busy po ngayon kasi syempre hindi man ako makasurvive ng mga needs nila kung mag-focus lang sila lagi sa akin. Ang aking engineer din, syempre, nangamuhan muna sa iba. Kasi syempre, hindi man ako makapagbigay ng pantustos po sa kanila para ako'y i-survive po sa araw-araw na aking pong need sa kanila. Kasi 45,000 a month ang aking engineer. Ang civil engineer ko naman is ganun din. Ang architect ko naman ay ganun din. So, 150,000 a month. Hindi ko po kayang ibigay sa kanilang tatlo. At the same time, ay office kami sa Cubao. Para po ito sa aking engineer sana at saka civil engineer na i-close na dahil 12 months na ngayon hindi ko nabayaran. So, yung mga engineer ko, hindi na rin bigay na visit po sa akin dahil sa close na po ito. So, God will provide para po mabuksan ko po ito ulit. So, ganun po yung kahirap ang sitwasyon.
Syempre, hindi po ako makapag-provide sa kanila sa every month nila at the same time sa upahan nila at mga needed. So, hindi po sila nakaka-stay sa akin. So, sobrang hirap kasi pati ang gawain sana nila ay ako pang gumagawa. As a chieftain administrator po, ay hindi naman po ako nakapagtapos sa mga ganyan po na course at hindi naman po ako degree holder para po maintindihan ko po ang bawat litra. So, pero pasalamat ako sa Panginoon kasi siya naman po nagbibigay knowledge sa akin, understanding ko anong gagawin ko. So, kaya lang, maghihirap lang talaga ako. Sobrang hirap. So, mga 1 linggo ko na po ito nagagawa at duling-duling na din ang mata ko. So, binibigay naman ng Panginoon sa akin ang linaw ng mata. Kahit na, gitna duling-duling na. Pero sa bagay, hindi na pa naman duling, di ba? Nasa tama pa naman siya. Actually, ito po, sabi ko, nakakaduling po. Talagang idugtong sila. So, kinuha ko po yung kadastro ng isang buong bayan para maidugtong ko po yung lugar na kung saan po yung ating may projects at saka saan po yung lugar na dapat po ilaban natin sa mga kinakasuhan at sa mga demolition na ginawa po para matukoy natin kung ano po yung dokumentong hawak nila, bakit may kakayahan silang mag-demolish. So, mahirap lang talaga maging engineer at architect sa akin pong sitwasyon. So, wala naman akong choice kundi talagang gawin ko kasi